Pagpalang araw po, kaibigan. Happy Lord's Day! Dito po tayo sa Barangay 96, Sunig, District 1, Tondo, Manila para po mag-share ng salita ng Diyos mula po sa Bible ng Poemen. Alam niyo po, yung araw ng linggo, yan ay tinatawag na Lord's Day. Sa mga Hudyo, sabi nila, Sabado daw. Wala naman po problema kung Sabado o Linggo eh. Ang pinag-uusapan, yung bang Diyos sa Sabado, iba ba yung Diyos sa araw na Linggo? Hindi po ba? Siyempre, the same. Kasi po, ang Diyos ay araw-araw, Diyos po yan. Kaya hindi mo pwede sabihin na araw ng Sabado kailangan. Hindi po, kahit anong araw po. Tandaan po ninyo, ang Diyos siya rin ang nakaraan, ngayon at sa darating. Yesterday, today, and forever. Ano po? Tayo po ay mag-aaral. Pero bago tayo papalaot po sa ating paksa, tutulog muna tayo sa luklukan ng Diyos upang siya po ang gumabay sa atin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng mga tao upang sa ganon makinabang kaming lubusan sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa San Lucas 1, chapter 1, verse 80. Lumaki ang bata, naging malakas ang kanyang espiritu, nanirahan sa ilang hanggang sa araw na makilala niya ang bansang Israel. Si Juan Bautista po ito. Sa history po, sa kasaysayan ng Biblia, nauna pong naipanganak si Juan Bautista kaysa Jesus. Ang diferensya po, 6 na buwan. 6 na buwan. Nandumalaw po si Elizabeth na ina ni Juan Bautista kay Maria, naglulukso ang kanyang dalang bata na si Juan Bautista sa kanyang sinapupunan. Noong pati ni Maria, ni Elizabeth si Maria. Yan. Kaya matanda po ng 6 na buwan. Sila po yung magpinsan sa Biblia. Ang kababata ni Jesus, si Juan Bautista. Ano po? Yan po yung history nilang dalawa. Pero pag tignan mo po yung litrato. Nakita nyo ba yung mga litrato? Nahawak ni Jesus, hawak ni Maria si Jesus, baby. At nandun po si Juan Bautista, bata na. Maling drawing yon. Kasi 6 na buwan lang ang difference nila. Di ba parang baby pareho? Pero sa mga drawing na nakikita natin, malaki ng bata si Juan Bautista, samantalang itong Jesus ay kalong-kalong pa ni Maria. May daya na, di ba? Pero totoo, matanda lang 6 na buwan. Po, lagi niyo po tatandaan niya. Sa Biblia po yun. Ito po yun, Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadali pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda, 40. Itong binabasa ko po sa Lucas chapter 1. Ang title, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. 41. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan
at siya napuspos ng Espiritu. Okay, nasabi ko dumalaw si Elizabeth. Si Maria pala ang dumalaw kay Elizabeth. Si Zacarias po, asawa o tatay ni Juan Bautista. 42, napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. 43, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? O, kita niyo po. Ang sabi ni Elizabeth, yung dalang tao ni Maria, aking Panginoon, sabi niya. Yung Panginoon na tinutukoy po ni Elizabeth, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Yan. Kaya sabi niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44, sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, siyempre sa pinto pa lang nagbati na siya, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Natuwa si Juan Bautista po yun. Sa pinto pa lang ng bati ni Maria, si Elizabeth, natuwa na po si Juan Bautista kasi po napuspos siya ng Espiritu ng Diyos. 45, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ikinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ayan. Yung pong pagbubuntis niya, pinagpala si Maria. Siya po yung kinasangkapan ng Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan si Jesus. Blessed ang tawag dyan, pinagpala. Kaya po si Maria ay blessed siya. Pero wala pong sinabi si Maria na wala siyang kasalanan. Actually, si Maria nga nagsabi pa rito tingnan po natin. Sa 46 and 47, ang title naman, ang awit papuri ni Maria. 46, Lucas 1:46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Anong tawag ni Maria sa kanyang dinadala? Panginoon. O, kita niyo po, yung nasa sinapupunan ni Maria, na nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Anong tawag ni Maria? Aking Panginoon. Anong tawag ni Elizabeth? Aking Panginoon. Pareho po. Talaga pong Panginoon siya ng mga mananampalataya. Ano pa, tandaan niyo, siya po'y Panginoon ng mga mananampalataya. Kaya po nagkaroon ng pagsilang ng isang Yesus kasi nga po meron tayong kasalanan na dapat po niyang tubusin. Ang manutubos po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia. Tandaan niyo po, wala pong ibang manunubos sa atin kundi ang Yesus sa Biblia. Yang mga santo o mga santa, wala po silang karapatan tumubos ng ating mga kasalanan kasi po sila man ay taong gaya natin o si Santa Maria nga sinabi niya nagagalak ang aking kaluluwa sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi nakakailangan pala ng tagapagligtas kasi nga po lahat naman tayo nagkasala. Ngayon sinasabi nila como daw si Maria nagbuntis sa pamamagitan ni Jesus. Wala daw siyang kasalanan. Ano pa tawag? Walang bakas kasalanan. Tayo daw mga tao ang makasalanan, may kasalanan. Pero bukod si Maria na walang kasalanan. Kaya tinatawag po si Santa Maria na Immaculada. Hindi puro siya nagmana ng kasalanan.
tayo raw po ang nagmana ng kasalanan. Kita nyo po. Eh kung walang kasalanan ba't sinabi niya, nagagalak ang aking puso sa aking Diyos na tagapagligtas. Hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo rin pare-pareho tayo nangangailangan ng tagapagligtas Kaya nga pinadala po si Jesus dito upang iligtas po ang mga tao sa kanilang kasalanan kasi po wala tayong kapangyarihang kakayahan para matubos ang kasalanan natin sa Diyos. Sino po pinadala? Si Jesus. Sino si Jesus? Siya po ang namatay sa ibabaw ng krus. Namatay sa krus. Ito, sabi ni San Pedro. Yung namatay po, yung laman. Yung iba kasi, yung katawan laman ang namatay po sa ibabaw ng krus. Ito, nakalagay sa 24. 2:24. Basahin po natin anong sabi ni San Pedro. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ngayon sa kanyang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo'y pinagaling. Kung naniniwala po tayo na tayo tinubos ni Jesus sa ating mga kasalanan, na yung walang kasalanan ay naging makasalanan kasi nga po inako niya yung kasalanan natin. Kung naniniwala po tayo na inako nga ni Jesus ang ating kasalanan, ano po ang dapat gawin natin? Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Yun po yung nakalagay. Ulitin natin Ulitin natin yung nakalagay. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Yung krus po yung pinasan. Yun ang kasalanan natin. Yun ang nagpahirap kay Jesus. Yung krus na dala-dala niya na napakabigat. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos. Dapat nabubuhay na po tayo sana sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala tayo na yung kasalanan natin dinala na ni Jesus sa krus, yung buwat-buwat ng krus yung kasalanan ng tao, kaya po nahirapan po ng gusto si Jesus sa kasaysayan. Di po ba natumba-tumba pa si Jesus? Kasi po, totoong mabigat yung dala-dala niyang krus. Kahoy po yun malaki doon pa siya pinako at itinayo pa po sa Golgota. Kaya dapat po sana ang lahat ng tao nabubuhay na sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon anong nakikita nyo sa lipunan ng Pilipinas? Di ba nabubuhay sa nabubuhay po sa korupsyon ng gobyerno. Nakaw dito, nakaw doon. Take out dito, take out doon. Nagpinagkikita pa nila. Akala nyo po ba yung mga district 1 ng Bulacan ang pinakita may pera sa bilyar at saka sa lamesa? Sa Tarlac man po may pinakita sila nakalagay na masisang kahon. Mga pera, nakataado, nasa kahon naman, sa Tarlac naman nangyari yun. So, ibig sabihin, baka hindi lang doon, baka sa ibang, sa buong Pilipinas, meron din mga ganyan. Na kasi po, kaya nila binibigay na cash para hindi po masundan. Kasi kung idadaan mo sa bangko, masusundan mo po yung paper trail kung tawagin. Nakuha niyo po. Kaya ginagawa nila, binibigay nila ng cash, nakamali-maleta, or kaya nakakahon. Para walang mahabol. Yung umahabol. Kasi walang paper trail. Kalooban ba ng Diyos ang ginagawa nila? Hindi po. Kalooban ni Satanas nga yan Anong sabi ng Diyos? Huwag kang magnakaw. Sa 10 utos, huwag kang papatay.
Oh, may mga gobyerno po pumapatay na, nagnanakaw pa. Oh, hindi po ba? Yan si dating Pangulong Roman Duterte, si Rodrigo. Di ba? Umamin naman siya. Pero nang tinanong ni Pastor Benny Abante, oh, Mr. President, pumatay ka ba ng tao? Oo, sabi niya. Ano pa sabi niya sa isang sa television, sa interview? Marami akong ninakaw, pero ngayon wala na, naubos na. Oh. Eh ngayon, nasaan siya? Ayun, nakakulong siya dahig sa Netherlands. Kaya ngayon, nalipunan natin, lipunan ng mga magnanakaw. Habang nagnanakaw sila, naghihirap naman po yung mahihirap na tao. Isipin niyo po, ang hirap na po ng buhay sa Pilipinas. Taon-taon, dumarating yung undas, yung mahal na araw, ginugunita nila yung ginawa ni Jesus sa ibabaw ng krus. Hindi nila alam, dapat palang kapalit nun. Kung naniniwala kayo, saka sa mga tinubo, sa kasalanan kaibigan, dapat pala namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Eh hindi. Mapamahirap, mapamayaman, nabubuhay sa kalooban ng Diablo. O, hindi po ba? Huwag kang papatay. Kita nyo ngayon, yung mga nakikita natin sa social media, yung mga traffic lang traffic, hindi sila nagkapasisyahan. O sinaksak, yung iba naman, binaril, yung iba, pinalo. Buti traffic lang yan Hindi sila magkakasundo. May mga otoridad bang oo. Kita nyo yung otoridad pulis, yung sa Panikitarlac. Pinatay niya yung matanda, pinatay niya pa yung anak na matanda. O, di ba? Nakulong yung pulis na yon. O, anong nangyari? Yung patay na, namatay sa kulungan. Ang nangyari yung krimen sa Paniki, nakabili po sila pala ng lote nila doon. Pag ganyan lang, walang right of pay. Kaya kinausap yung matanda, bibigyan sila ng right of pay. Pero, palibasa, pulis mayabang ngayon. Ginudyukan ng anak na babae. Ayun, binaril niya yung matandang babae. Tapos, sinama niya pa yung anak. Naturingan mga alagad ng batas, sila mismo pumapatay ng sibilyan. O yung mga pulis naman sa panahon ni Duterte. Pulis, papatay, pulis. Di ba yung mga death squad nila noon? Ano pinapatay nila? Kapwa nila pulis. Kasi involved daw sa drugs. Kaya iba na po ang lipunan natin. Yung nakasulat po sa Biblia, hindi na po nila pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan nila kung saan sila nakikinabang. O nakita nyo po, politiko tumatanggap ng pera sa kampanya, bawal na bawal pala yan. Ngayon, sumisigaw na lahat ang kabawuan ng politika sa Pilipinas. O, sigaw na po. Ngayon, batuan na sila ng puti. Akala mo, bukas eleksyon na. Anong sabi ni John B. Crimolia? 1 linggo na lang, meron na kayong makikita nakakulong dito. Kita nyo po. Mabuti naman, magbayad sila ng atraso sa taong bayan. Yung masakit yan Pagka meron sa influenza, hindi magalaw-galaw Kaya yung pagkamatay ni Jesus po, kaya namatay, nagdusa siya. Dahil po sa ating mga kasalanan, sana, nung namatay na si Jesus sa krus, sana uminto na po sa paggawa ng kasalanan ng tao. Mamuhay na sa ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po sinasabi ni San Pedro. Hindi
Pag tungkol sa salita ng Diyos, mahilap ang tao. Kahapon po, may dalawa akong nakita. Pareho silang stroke, ha? Tinanong ko sila, di kayo, Bible study tayo. Dito na lang ako. Sabi ng isa, hindi, sa amin. Sabi ko, wag na tayo pupunta sa inyo. Dito na lang tayo. Anong sabi ng isa? Ay, ayaw ko. Kita mo, meron na. Stroke na siya ng 5 taon. Ayaw niya pa makarinig na salita ng Diyos. Kaya sabi ng isang stroke naman, kaya natake niya kasi nga, ganyan ka lang, ayaw mo pa ng salita ng Diyos. Yung isa, gusto, tinakay ko yun. Dinala ko doon sa stroke ng isa. At meron pong nangyaring Bible study. Kaya tayo po, kaya may mga Bible study, ang purpose niyan, turuan tayo. I-remind ta sa atin yung ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross. Yung kanyang pagdurusa sa paghihirap. Alang-alang sa ating kaligtasan. Panguli, anong sabi ng Apostol Pablo? Dito sa Timoteo, unang Timoteo, babasahin ko po. Anong nakalagay? Ganito. Sabi, ayan, unang Timoteo chapter 2 verse 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niyang ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kaya nga pinadala si Jesus para lahat ng tao maligtas. Kaya nga, yung pagkapako niya sa cross para sa lahat ng tao yon. Kung sasampalataya ka po sa Kanya mo, maniniwala ka, o susunod ka. Ang problema, lahat ng tao gusto kay Jesus, pero ayaw nila sumunod kay Jesus. Naalala niyo po yung 5,000 tao? Nung makita si Jesus, sumama. Anong sabi ni Jesus? Hinahanap niyo ako, hindi sa mahal ninyo ako eh. Kaya kayo sumasama sa akin, kaya ninyo ako hinahanap. Kasi nga, kumain kayo kahapon, pinakain ko kayo. 5,000 tao, pinakain ni Jesus. Ano kinabukasan? Hinahanap na naman nila si Jesus kasi gusto na naman nilang kumain ng walang bayad. Yun na sinabi ni Jesus, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mahal ninyo ako. Kaya nyo ako hinahanap kasi kumain kayo. Gusto na naman nilang kumain. Noong araw po, merong sa isang barangay. Kapag may Bible study po ako, kagusto kong dumami yung tao, nagpapakain ako. Nag-iiwan ako ng budget. Nagbibili ako doon sa isang babae. Taga ron, magluto ka, sa susunod ka ako pagdating ko rito. May nakalutong merienda. Oro, dumadami kami dahil sa merienda. Hindi ko naman pinapasin yun. Okay lang yun. Meron naman budget. May nag-i-sponsor. Pero may nakapagsabi sa akin matanda, sabi niya, huwag mong pakainin yan, matatakaw niya, sabi. Kabisado niya ugali ng mga tao pala sa lugar na yun. So, nangyari sa pagkakataon, wala po akong palutong pagkain. Sumunod, wala na no. Wala na tao, unti-unti na silang nawawala. Totoo yung sinabi ng matanda. Tama yung sabi ni Jesus. Kaya kayo narito, gusto nyo na naman kumain na walang bayad. Kasi naranasan nyo kahapon, pinakain ko kayo. Sipin nyo, 5,000. Ayun. Hanggang sa nawala na. Kasi nga, kailangan may pakain. Dapat hindi po gano'n. So, ginagawa ko naman, after ng Bible study, yung mga natira, pinamimerienda ko sila. Pero hindi na ako nag-iwan ng budget para magluto ng pansit, ng palabok, o spaghetti. Minsan nagre-request pa sila eh. Spaghetti naman.
Ah, purihin ng Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kung wala po kaming kasalanan, wala po sanang nagdusa. Hindi po sana naghirap, nagdusa si Jesus, ang iyong anak. Subalit, salamat, meron kang pagtuturo ng gaya nito na tinuturuan mo po kami. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung mga nanonood po, Panginoon, na kung hindi pa sila ayon sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin niyo po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun, kung nanonood, sana po meron kayong natututunan. Ano po? Like and share. Share nyo po sa iba. God bless us all po. Bye-bye. Sa Barangay 96 po tayo, ano? Sonny District 1, Tondo, Manila. Yung pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Thank you for watching.